ma-void o ma-declare na null itong nangyari pong quorum noong nakaraang May 4, yung quorum ng 12 ng Wind Gatchalian Block. Ngayon, puntahan natin itong balita po ng ito pa lang itong kanilang balita dito, ito sa News 5. Napakatindi ng mga kasinungalingan po dito. Eto po, umpisa natin kay Chis Escudero. Kaninong bahay ito? Malinong time na yan, sir. Kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver. Ay, parang na yung ating Teka, papalit tayo ng Parang nawala yung aking audio dito sa isa. Actually, hindi naman na nakakagulat itong nangyari kay Chis Escudero. Kasi nga, na yun given na yun. Basta ikaw ay umalis na sa Cayetano Block, i-connect ka nila sa maleta. Kita nyo si Kiko Pangilinan nga Picture lang sa Misibis Bay na nagbakasyon ang kanyang pamilya. Nabigyan na rin daw po ng maleta. Di lahat pala na nang pumunta ng Misibis Bay na sinasabing pagmamay-ari dati ni Saldico, lahat ng pumunta diyan nabigyan ng maleta. Maletang pera. Ganun ba 'yon? Kaya alam nyo itong kanilang katarantaduhan na ito pong kanilang ginagawa na press con na ito, huling huli na po nila tong pagkakataon para po makapanira at maitawid po itong kanilang naratibo na itong sila Martin Romualdez at si PBBM ang talagang mastermind sa flood control scandal. Yan na po yung kumbaga last ura nila. Gusto kasi nila talaga na mai-connect po itong mga itong mga matitinong tao sa flood control project, flood control scandal. Ang nakapagtataka lang, sa tagal po natin tutok dito po sa issue ng Maleta Boys na ito, ni isang DTS wala pong nada. Sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Siyempre papaniwalaan yan ng mga bobong DDS. Kita nyo, sigawan yung mga bobong DDS at mga vlogger doon. Diba? Sigawan sila. Bakit? Siyempre papaniwalaan nila yan. Bobo yung mga yan Kahit nga sabihin dyan sa mga bobong DDS na yan, na si Chis Escudero kumain ng tae, maniniwala sila. Ganyan kabobo yung mga yan. Ano kala nyo sa mga yan? Mga mauutak. Na mag-iisip ng kumbaga mag-iisip ng tama o mag-iisip ng may katotohanan, yung maayos na pag-iisip. Hindi, syempre magpapakabobo ang mga yan dahil kaya nga sila DDS dahil bobo sila. Kaya nga paniwala sila diyan. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir.
Sir, sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Sige, sir. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan Sir, pasahin lang. noong 2024, mula Horizon Home, PTC, kasama ko sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi, New Manila. May binabasa na ngayon para hindi magkamali. Yun na po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yun. Nagugulol. Ano, kaninong bahay ito? Malinong time na yan. Di ba? Kita nyo dinamay na si Chis Escudero. Kasi nga kanila pong iniisip na nag-traitor etong si Chis Escudero sa grupo ni Win Gatchalian. So, Hindi na po tayo magtaka sa mga darating po talaga ng mga panahon pa, pati lahat po ng lahat po ng mga senador, idadawit po diyan basta kumalaban kay Win Gatchalian at kay dito kila Marco Beta at dito sa 18 Maleta Boys. Lahat po ng mga kakalaban diyan ay isasama po sa maleta, sa usaping maleta. Kasi yun nga po yung kanilang kagustuhan na na mangyari po talaga yan at kanila pong ididiin talaga ang mga tao kahit wala pong kasalanan, kahit po hindi totoo, sa ngalan po ng pera, sa ngalan po ng 5 milyon. Imaginein mo ba naman 5 milyon, magsasalita ka lang ng ganyan. Maninira ka lang naman babayaran ka na ng 5 milyon. Hindi ka pa papayag diyan, hindi mo pa ba kakagatin yan sa hirap ng buhay ngayon. 'Di ba? Lalo pa at ito pong 18 Maleta Boys ay mga dishonorably discharged. Ibig sabihin, wala silang mga nakukuhang benefits. Wala silang natatanggap na mga pensyon dahil nga po sila po ay mga sinibak sa trabaho dahil sila po ay merong mga ginawang katarantaduhan. Hindi mo pa ba tatanggapin yan? Malaking pera na yan, 5 milyon. Makakapagbagong buhay na ang kanilang mga kaanak, ang kanilang anak, ang kanilang asawa. Diba? Kung hindi nila gagawin yan, saan sila pupulutin? Diba? Saan sila haharap pa dyan? Di ba po? Kaya nga po, yan po talaga ay kanila pong pinlano. Talagang kanila po yung ginawa para po makakuha po ng 5 milyon. Yan po ang katotohanan yan. Hindi po yan lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na ang kapalit po ng pagsisinungaling netong 18 Maleta Boys ay 5 milyon. Malaking kaperahan po talaga yan. 5 milyon ba naman kapalit ng paninira mo sa senador? Tapos pag nagkakaso ka, meron kang abogado. Merong pangakong abogado para po pag nakasuhan sila, merong abogado silang magtatanggol sa kanila. Ganyan po ang ngayon, ito naman. Dito po yung naka-gray po, si... Sino-sino itong mga nandito? yung dito po yung naka-gray po, si kasamaan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Taplupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po yung ulo po, si Tap Voluntate po. Kasama rin dyan po. Actually sir, marami kami dyan. Mga 15 kami sir na pinapirma po ng
NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na papatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Taporni po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Eh, yung time na ginagawa niya si, sir, paste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Next. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kaming labing. Hindi kami pumirma ng time na yan, sir. Ang bali, ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yan po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yan po. Kapalit po ng mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan nga sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon, mga 28 mga tropa na nandun ngayon sir. May 28 kayo kasama na doon sa agency ngayon. Opo sir. Wala namang pananakot. Yun, nagkasama. Hindi naman masabing pananakot siguro sir kasi parang doon na pinanakuha ng trabaho at hindi magsalita. Ganun din. First grade. Sino-sino yung mga dito? Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Papiluna, at saka ito po yung ulo po, si Tap Voluntate po. Kasama rin dyan po. Actually sir, marami kami dyan. Mga 15 kami sir na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na papatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Taporni po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual yun sir. Kaya nga, individual affidavit, pero affidavit ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo sir. Yung ganyang kasinungalingan, kita nyo, wala man lang kahit isang mailabas na ebidensya na may tinanggap na pera si General Torre. Pero kanilang pinagdidiinan at pinag-uulit-ulit. Ano na naman ang kanilang ebidensya? Litrato lang. Kaya nga sa totoo lang po, kahit nga 1 milyong kargador pa yan na lumabas, kahit 1 milyong kargador pa yan, kahit 1 milyong maleta boys pa yan, kung ang mga ebidensya lamang nila'y litrato, selfie with these famous people sa government ni PBBM, walang dating, wala tong bearing. Kahit sa korte, hindi to tatayo eh. Alam nila yan. Bakit? Mga abogado kasama nila dyan. Si Topacio, si Mike Defensor, abogado. Alam nilang hindi tatayo sa korte to. Kahit si Baligod, alam niya hindi tatayo sa korte yung mga ganitong litrato. Bakit? Nasaan yung ebidensya na nagbigay kayo ng pera? O nasaan ang ebidensya na binigyan kayo ng cellphone? Binigyan kayo ng tig 50,000? Nasaan? Kasi yun ang unang-unang kailangan eh. 'Di ba? Dito, katulad niyan, wala man lang maipakitang ebidensya, abay talaga pong ito isang malaking-malaking katarantaduhan na kagad.
Kaya nga 'di ba, napakarami po dito sa mga tukmol na ito kinakasuhan na dahil nga po walang bearing ang kanilang mga pinagsasasabi. O eto pa isang tukmol na si Magalong. O pakinggan po ninyo ang sasabihin